Nabulabog mga kapatid ang isang lugar sa Pasig dahil sa pag-aresto sa isang Chinese na posibleng sangkot sa pang-espiya mga kapatid. Ang nangyari nga daw na pag-aresto ay walang koordinasyon sa PNP. Kaya akala nila isa tong kidnapping o pagdukot mga tol. Alamin natin tong balitang to mula rito sa GMA mga kapatid, 24 oras. Bigyan natin to ng opinion, reaksyon at komentaryo mga kapatid. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Dito po naman sa atin, sa Pasig, nabulabog ang mga tao sa isang establishmento kasunod ng pagdampot ng mga armadong lalaki sa isang Chinese. Pero ang inakalang kidnapping, lehitimong operasyon pala ng immigration at ng militar. Lehitimong operasyon ng immigration at saka ng militar. Kung bakit hindi sila nakipag-coordinate mga tol sa mga kapulisan, ako iniisip ko, hindi ko pa napapanood yung balita, pero ang iniisip ko, nag-iingat sila na mag-leak. Diba? Nag-iingat sila na baka may espiya, may chumutsu at makatakas itong target nila mga tol. Yun lang naman ang nasa isip ko. Nasa isip ko lang naman yun. Hindi natin alam. Tuloy natin tong balita. Iginagulat ka ng PNP dahil wala umanong koordinasyon sa kanila. Ang sagot ng mga sangkot na ahensya sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Yan, lilinawin nila kung bakit. Nagsitakbo ang mga armadong lalaki ito papasok sa isang establishmento sa San Antonio, Pasig City kagabi. Habang naka-full battle gear ay nagpaputok ang mga ito. Maya-maya pa, may isinakay na sila sa puting van. Bit-bit na nila. Dahil nabulabog ang mga tao sa lugar, napasugod ang mismong hepe ng NCRPO na si Police Major General Anthony Avelin. Nagulo po yung lugar po na yun, na talagang ang pagkakalam po ng marami talagang may kilid na po. Iniwan pa nila yung escalade na alam mo yung pagkakuha ng tao, iwan yung sakyan, tapos sakbo na sila. Pero napag-alamang, nag-operate lang pala sa lugar ang Bureau of Immigration and Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISA. Ang target, isang hinihinalang Chinese national. May mission order na issued by the BI. Yung mga violations ng yung alleged Chinese national doon ay mga falsifications, fraudulent representations, at saka dual citizenship. Siguro high value target tong nila, no? Kasi iba yung mga tol, mga sundalo na mismo yung kumilos eh. Bureau of Immigration at saka mga sundalo na hindi na pinadaan sa PNP, di ba? Siguro high value target tong nila. Hindi natin alam, pero ito yung alleged na Chinese citizen. Hindi pa sigurado kung talagang Chinese nga to. Representations. Pero nakalagay na rito pag-aresto sa Chinese na posibleng sangkot sa pang-espiya, no? At saka dual citizenship. Ang masaklap po kasi nito is wala pong proper coordination na nangyari. And based on the records from the RTOC, ang nag-coordinate lang po is yung BID. Wala pong sinasabi doon na may kasama silang armed component coming from ISAF. Sabi ng Bureau of Immigration, may operasyon na sila kasama ng AFP at NBI kung saan inaresto ang Chinese sa si Liu Changpu na nagpapanggap daw ng Pilipino. A Chinese national identified as Liu Changpu. Chinese national nga, 32, babata pa, was arrested during a joint operation of the BI, the Armed Forces of Bureau of Immigration, the Armed Forces of the Philippines, AFP, and the National Bureau of Investigation, NBI. Liu was reportedly using a Philippine passport, a Philippine driver's license. Biruin mo, nakakakuha ng driver's license ganyang kapalpak mga kapatid ang natin dito sa Pilipinas, and was found to have registered as a Filipino national, no? So iba nga talaga. At gumagamit pa ng Philippine passports at driver's license. Nakatanggap din ang Bureau ng ulat mula sa intelligence authorities na nagmamayari silo ng financial holding company na may 47 subsidiary at halos 100 real estate properties malapit sa anilay mga critical national infrastructure. Big time din pala to mga tol. Biruin mo nagmamayari siya ng holding company with 47 subsidiaries at saka 97 real estate properties. Big time to mga tol. Maraming maraming connection to.
Halos 100 real estate properties malapit sa kanila yung mga critical national infrastructure, kaya banta sa national security. Nakatakdaan nilang kasuhan si Lu ng undesirability. Government intelligence sources have flagged his presence and activities as a potential threat to national security. Mga tol, iba yung ano nito, iba yung datingan nitong taong to. Kaya minsan mga kapatid, kahit do hindi sinabi rito, ako naiisip-isip ko lang mga kapatid yung mga ganitong klaseng tao talagang tumatakbo rito pera, gumagalaw dito pera. So ang ginamitan talaga nila NBI na, Armed Forces of the Philippines, saka Bureau of Immigration, hindi na sila kumontak pa sa mga pulis. Tulad nga nung sinabi ko kanina, baka natatakot sila magkaroon ng leak, baka may mga kontakto na magsabi o may mga darating dito para arestuhin ka, ganyan, umalis ka na, umiskapo ka na agad, di ba? So eto mga kapatid, binigla nila. Parang kidnapping nga ang datingan, di ba? Yung datingan, pero lihitimo na operation pala yun. Today, nagkaroon po ng coordination ng BI at saka NCRPO about it. Nakita naman nila yung importance ng ginawa natin na paghuli doon sa isang illegal area na nagpapanggap na Pilipino na may mga concerns ang AFP na maaaring may involvement sa espionage activities. Palaisipan sa mga pulis kung bakit nagpaputok ang mga taga-ISAC na nag-operate sa Pasig kagabi. What prompted them to fire those shots na sa tingin natin medyo marami. Naka-recover po yung soko po natin ng mahigit 28 cartridge po ng 5.56 mm rifle po. At ang matapos, hindi man lang din daw nagsabi sa mga pulis. Wala man lang nihoy na sinabi nila na ito, legitimate operation ng ganito or duman lang sana sila sa nearest police station para hindi po kami nababahala. It's a good thing na hindi na-encounter ng SAF kasi immediately after the incident, nagputak po tayo ng dragnet operation sa lahat. Kasi mga kapatid, kung bakit nagre-react itong pulis, hindi natin sa sinasabi na against siya doon mga kapatid sa ginawa ng mga sundalo. Kasi pag walang mga ganyang koordinasyon mga tol, eto lang just to be fair, pag walang ganyang koordinasyon at nagkataon na may mga pulis na malalapit doon o malapit doon sa pinangyarihan, posible na sila mismong dalawa ang magputukan, magbarilan. Yun ang pwedeng mangyari mga kapatid kasi hindi naman nila alam wala silang koordinasyon na magsasagawa ng ganitong klaseng operation, di ba? Kung nagkataon na meron ding operation ng mga pulis o malapit lang doon sa lugar na yun, for example, nagsasagawa sila ng mga tawag dito, yung mga checkpoint. Halimbawa, di ba? Tapos biglang nagkaroon ng ganyan, nagpaputok yung mga sundalo, maraming pinaputok, 28 cartridge yung nakakuha nila Posibleng sila mismo yung maglaban, posibleng sila mismo yung magbabarilan mga tol. Kaya kailangan talaga ng proper coordination din. Pero syempre, meron din namang sariling reason o sariling pagdadahilan etong BI, Armed Forces of the Philippines, NBI, kung bakit hindi sila nakipag-coordinate. Pero ako agree din ako mga kapatid sa sinasabi ng ating PNP. Kasi tulad nga nung sinasabi niya, baka magkaroon ng miscommunication. Silang dalawa mismo yung maglalaban. Lahat ng mga choke points agkaroon po ng misencounter. Yun po yung iniiwasan natin. Diba? Misencounter. Yun yung problema. Yun yung iniiwasan. So tama rin naman talaga siya. Bagamat kinumpirma na raw ng ISAF sa kanila na nagkaroon ng legitimate operation, patuloy pa rin nila itong iniimbestigahan at maaari silang magsampa ng criminal charges sa kanilang partner agencies. Nasa custodial facility na ng BI ang target personality na kinuha kagabi. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng ISAF tungkol dito. Diba? Hindi naman sa mga tinitignan lang natin mga kapatid yung mga sitwasyon. Wala tayong minamasama o wala tayong inaano sa kanila mga tol. Pero yun nga, yung misencounter. Yun yung iniiwasan kaya nagre-react ng ganito yung ating mga kapulisan. Para din naman sa ikabubuti ng lahat yun mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.